tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Ay, salamat. Naku, wala pang tao. Pagkakataon ko na ito, salamat naman. Hello! Good morning! Ha? Narito ka na pala? Akala ko, ako ang pinakamaaga. Nagulat ka ba? Tinawagan kasi ako ni Sir Dindo. May pinaparash. Kaya, nandito na ako ngayon. Ano ba yung dala mo? Para kay Dindo. Ano? Para kay Dindo? Oo. Nariyan na ba siya? Wala pa eh. Pero mga 9 a.m. dumarating yun eh. Teka, bakit ka ba magbibigay niyan? Siyempre. Pangsuhol ko. Kau naman eh. Suhol? Para saan? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Naku, dumating na si Dindo. Sige, ihatid ko lamang ito sa office niya. Mamaya na tayo mag-usap. Glenda? Good morning, Dindo. Glenda, ikaw pala. Tumayo ka muna dyan at kainin mo itong dala ko. Ako ang nagluto niyan. Ha? Malamig dito sa office mo. Kaya nagdala ako nitong bilo-bilo. Tsaka, di ba? Paborito mo ito? Nako, nag-abala ka pa. Mabuti at hindi ka nalate nang dumating dito. Maaga akong nagising, siyempre. Sige na. Kainin mo na. Teka, ilalapag ko ba dito sa lamesa mo? Nako, huwag dito. Baka mabasa itong mga papeles na pipirmahan ko. Diyan mo na lang ilagay sa tabi at kakainin ko mamayang break time, ha? Mamaya pang break time. Naku, di lumamig na. Ang mabuti pa ay alisin ko muna ang mga papeles na ito para hindi mabasa at dito ko ilalapag ang bowl ng bilo-bilo. Bakit nga ba hindi ko naisip kaagad ito? Tama. Hindi ko naman siya liligawan eh. Pagsisilosin ko lang si Betty. Pwedeng paraan yun para mapasagot ko si Betty nang wala sa oras. Bakit? Bakit kayo wala pa si Dindo? Talaga lang ha? Dindo lang ang tawag mo kay Sir Dindo ngayon. Good morning, sir. Good morning. Andyan na si Sir. At tingnan mo, may kasamang babae. Mga kasama, alam kong kulang tayo ng mga empleyada. Kaya tulad ng pagbibigay ko ng trabaho sa isa ninyong kasamahan, ay may makakasama pa kayong isa. Si Cheryl. Bagong empleyada?
tatanungin nga kita. Sa palagay mo, hindi mag-aaway yung dalawa doon sa opisina? Pwedeng mag-away. Pero sinisiguro ko sa iyo, pareho silang may pinag-aralan. Lalong-lalo na si Dindo. Matured na siya at kayang-kaya niyang hawakan ang damdamin niya. Si Dindo, oo. Dahil 8 taon ang tanda niya kay Bunso. Ay, papaano naman si Bunso? Mahahawakan ba niya ang kanyang damdamin? Gayong sa kanilang lahat, siya ang pinakamapusok dala ng kanyang kabataan. Baka nakakalimutan mo na sa kanilang 5, si Bunso ang pinakamatalino. Hindi ba't sa kanilang lahat siya ang nakakuha ng magna cum laude? Ay, alam mo, walang silbi ang katalinuhan ng anak mo kung umiral naman ang kanyang pagkabunso. Maliliit pa sila, ay itinanim ko na sa kanilang lahat ang kahalagahan ng ating negosyo. At alam ni Cheryl yun. At naniniwala ako na sa talino ni Cheryl ay hindi yun gagawa ng anumang ikagagalit ko pagdating sa ikasisira ng ating negosyo. Glenda, nakita mo ba yung kasama ni Sir Dindo? Di ba? Maganda siya. Bakit ganon, Betty? Bakit tumanggap pa ng empleyada si Dindo? Hindi ba substitute lamang ako dito? Hindi kaya siya na ang ipapalit nila sa pinalitan mong empleyada? Kasi high school graduate ka lang eh. Ha? Ang ibig mong sabihin, matatanggal na ako sa opisinang ito. Total, malungang kwarto na ito, kaya kasi pa yung isa pang lamesa at upuan. Dahil dito mag-opisina si Sherry, ha? Oh, Dito nyo ilagay yan. narinig mo ang sinabi ni Sir Dindo? Magpapadagdag ng isa pang lamesa. Ibig sabihin, hindi ka matatanggal. At habang nilalagay ang lamesa, kakausapin ko pa sa office ko si Cheryl para mabigyan ng further instructions. Ha? Miss Betty, Sir? sumunod ka sa akin sa office ko. Yes, sir. Medyo tama si Betty. Pero kung tatanggalin ako ni Dindo bilang substitute ng dating empleyada dito, sanay, dito na siya pinaupo sa kinaupuan ko ngayon. Ang mabuti pa, mag-isip ako ng paraan para masiguro ko na hindi ako matatanggal sa opisinang ito. Miss Betty, gaya ng sinabi ko kanina, maglalagay ako ng karagdagang lamesa para kay Cheryl. Kaya nagbigay ka ng pera kay Kuya Larry. At magpabili ka ng table para sa opisina. Tulad ng lamesa at upuan ninyo. At magbigay kami ng uniform, ha? Yes, sir. At pagkatapos mong utusan si Kuya Larry, bumalik ka dito agad para isama itong si Cheryl sa pinagtatihan nyo ng uniform at masukatan na siya. Yes, sir. Masusunod po. Sige na. Sige po. Sige na. Ay, salamat. Nakaalis na siya. Ay, nako. Sumakit ang binti ko sa katatayo. Pwede ba, Bunso? Tumayo ka dyan. Baka may biglang pumasok dito. Makita pa sa kanyang ayos. Bakit? Tumayo ka dyan. Bakit? Mga bastos ba ang mga empleyado at empleyado mo dito?
para basta na lamang silang pumasok nang hindi kumakato? Nako, Bunso Ito na nga bang sinasabi ko kina mama at papa. Tumayo ka dyan, sabi. At baka may biglang dumating at mabulyaso pa ang gustong ipagawa ni papa sa ating dalawa. Oh, anak, gising ka pa pala. Nagpapahangin lamang ako, inay. Dahil hindi pa ako dalawin ng antok. Hindi ka inaantok. O may iniisip ka. Kilala kita. Alas 8 pa lang inaantok ka na. Pero anong oras na? Mag-alas 11 na. Pero hindi ka pa rin inaantok. Ay nako, alam ko, may problema ka. Ano bang problema? Naisip ko lamang kasi, yung bagong dating na empleyada sa opisina. Oh, bakit mo naman naisip yung bagong dating na empleyada? Anong problema kung may bagong empleyada? Empleyada ka rin na bago Anong problema doon? Kasi, inay, siyempre, magiging tagilid ako dun. Dahil nga, high school graduate lamang ako. Samantalong ang mga kasamaan ko dun panay sila natapos ng kolehiyo. Ano naman kung graduate sa kolehiyo ang mga empleyada ron? Inay naman, kung iisipin, kung may unang-una silang tatanggalin, ay ako. Dahil high school graduate lamang ako. Hindi naman kung sino-sino ang nakausap mo nang pumasok ka doon, di ba? Ang boss mo mismo ng kumpanya ang nakausap mo at nagpasok sa'yo doon. Oh, anong ikinatatakot mo? High school graduate nga lang ako, inay. Kung may tatanggalin sila, ako ang unang-una nilang irerekomendang tatanggalin. Yun ay kung mayroon kang gagawing hindi maganda. At kung tatamad-tamad ka. Kaya kung ako sa'yo, sipagan mo ang paggawa mo ng trabaho mo para walang dahilan para tanggalin ka nila. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Tapos ka na ba sa ginagawa mo? Nag-aayos ka na Mamaya pa naman ng break time. Nagpapaganda lang ako. Baka biglang lumabas si Dindo. Ayun na nga siya. Linda, Sir? ano? Kamusta ng trabaho mo? Naituro na ba sa'yo ni Miss Betty ang dapat mong gawin? Oo, Dindo. Oh, masarap pala yung dala mong bilo-bilo, Sino bang nagluto nun? Ako nga. Ito naman. Kasasabi ko lang kanina na ako ang nagluto Teka, baka hindi pa naituro ni Miss Betty yung kantina. Baka nagugutom ka, dyan lang sa may likuran ng building na to. Hindi ba pwedeng kung tayong dalawa na lang ang pumunta doon? May iraras daw kasi si Betty. Baka hindi niya ako masamahan. Sure. Yun lang pala mamayang break time, dalawa tayo na pupunta doon. Gumingiti-ngiti ka dyan na mag-isa. Di ka ba matutulog? Malalim na ang gabi. Hindi pa ako inaantok, inay. May problema ba? Ngumingiti-ngiti kang mag-isa Sagutin mo ang tanong ko. Kung hindi,
Iisipin kong nababaliw ka na. Dahil ngumingiti-ngiti kang mag-isa eh. Ang inay naman, oo. Ngumingiti lang ako mag-isa, inababaliw na kaagad. Oo naman. Mag-isa kang ngumingiti, anong tawag mo doon? Hindi ba pwedeng sabing may naalala lang akong maganda, kaya masaya ako? Ano naman yun na nagpapangiti sa'yo na kahit mag-isa? Aber, Kasi inay, palagay ko ay may gusto sa akin si Dindo. bakit mo naman nasabi yan? Una, ipinasok niya ako sa kumpanya nila kahit high school graduate lang ako. Pangalawa, sa aming lahat na empleyada ay ako lang sinamahan niya papuntang kantina. Hindi kaya dahil iisa lang ang barangay ninyo. Hindi oh. Bakit si Betty? Kabarangay naman niya at mas nauna pa si Betty doon. Bakit hindi niya niyayaya? Ibig mong sabihin, nanliligaw siya sa'yo. Nagtapat na ba sa'yo ng pag-ibig? Hindi pa naman. Yun pakiramdam ko lang dahil iba ang pinakikita sa akin Ay nako anak, hindi porke nagpapakita sa'yo ng maganda ang isang lalaki ay may gusto na siya sa'yo. Kailangang manligaw muna siya sa'yo. Kailangang ipakita muna na may pag-ibig nga siya sa'yo sa pamamagitan ng panunuyo at hindi lamang dahil nababaitan ka sa kanya. Naku anak, maraming nagkakamali sa akala, kaya mag-ingat ka. Ikaw napapansin ko. Ikaw palagi ang nauunang pumapasok dito sa opisina. Siyempre, para patuloy akong makapagtrabaho ako dito. Pero nagtatrabaho ka na. Nandito ka na nga eh. Oo nga. Pero, siyempre, kailangan may extra effort ako. Ano? Anong may extra effort ang sinasabi mo dyan, ha? Una, high school graduate lamang ako. Anong laban ko sa inyo na mga graduate ng kolehiyo? Ano naman kung high school graduate ka lang? Si Sir Dindo naman ang nag-hire sa'yo, hindi ba? Kaya nga, mas lalo akong mag-e-effort dahil ayokong mapaya kay Tindo. Pangalawa, may kalaban ako. Anong kalaban? At sinong kalaban ang sinasabi mo? Yung bagong pasok na empleyada. Tangi! Ang ibig mong sabihin, makikipagkompetensya ka sa bagong empleyada? Kailangan, hindi ba? Malamang, college graduate din yun. Samantalang ako, high school graduate lang. Alam mo, Glenda, sa nakikita ko sa'yo, natatakot kang mawalan ng trabaho. Bakit? Sino bang may gustong mawalan ng trabaho? Wala kang dapat ikatakot na mawalan ng trabaho. Basta ang masasabi ko lang sa'yo, gawin mong tama ang trabaho mo. Alam mo, Glenda, natutuwa ako sa'yo dahil madali mong natutunan ng mga itunuro ko sa'yo. O, hindi ba dapat? Siya nga pala. Yung bago. Wala pa yata. Hi ladies, good morning. Anong good morning ang sinasabi mo? Hindi mo ba nakikita ang orasan? Kabago-bago mo? Late ka? Ha?
Mula nang tayo'y Saan hahantong ang tagpong yun? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madigdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. ang alaala nating di malilimutan. Kay sarap ng ating suyuan, lagi kong natatanda.